Magandang umaga ulit guys. At today is January 2, 2025. So andito pa rin kami sa Nagoya. So guys, at back to work na naman tayo nito guys. Kaya marami na naman mga struggle na alam ko na lahat ng mga struggle na ibibigay sa atin ay kaya nating lutasin, kaya nating harapin, no? Guys, kaninang madaling araw, mga around 5 o'clock in the morning, merong nag-chat sa akin. So pumasok dun sa inbox ko, at ang sabi sa akin ay maganda naman, very polite naman yung pagkasabi niya. Sabi niya sa akin, The Legend Boy, ako yung patuloy na sumusubaybay sa mga short vlog mo. Baka pwede naman mag-request sa'yo, sabi niya sa akin, na pwede bang ipaliwanag ang salitang pagsiselos, no? Ibig sabihin niya, ano ba yung pagsiselos, no? So, eto, sasagutin ko yan guys. Total, magandang, ano yan magandang topic yan guys, yung sinabi mo pagsiselos. Actually, merong mga disadvantages at saka advantages, no? Yung mga sinasabi na advantages, nagsiselos ang bawat isa. So, ipinapakita niya, kaya siya nagsiselos, mapalalaki, mapababae, kasi mahalaga sa kanya yung isang bagay na yun. Mahalaga sa kanya. O sa isang relationship na lang guys, no? Sa mga mag-asawa, doon sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, actually normal yung pagsiselos. Kasi nga, kung hindi ka nagsiselos, ibig sabihin yung girlfriend mo, boyfriend mo o asawa mo, parang wala kang napipili. Kumbaga, kahit malate na ng uwi, hindi ka nagsiselos. So meaning to say, kung ako yung lalaki at asawa kita, never mo kong i-text, never mo kong i-chat, o tanungin ako kung nasaan ako, o never mo kong hintahin, no? Sa pag-uwi ko. Actually, ang feelings ko parang wala akong bearing sa'yo eh. Wala akong nararamdaman na o makita sa'yo na pag-alala, no? Pag-aalala at pagsiselos. Kasi, bakit ka mo? Kasi nga, hindi mo ako chine-check kung nasaan ako, kung ano yung ginagawa ko sa kasalukuyan. Ako ba'y okay? Sino ba yung mga kasama ko? Ako ba'y nasa galaan na iniintindi ko yung sarili ko? Ako ba'y kumain na? Kumbaga yung ganun lang na konting bagay na pagkikare mo, at andyan na yung time na nagsiselos ka, bakit ayaw ko mag-reply ng chat mo, ng text mo. So yung feel ko yun napipil ko sa sarili ko na mahal ako neto. At para siya nagsiselos. Minsan, pumapasok sa isip ko para rin akong artista Di ba? Kumbaga, nag-aasawa ka ng magandang lalaki, nag-aasawa ka ng magandang babae, panay naman ang pag-aalala mo. Di ba? So guys, binibiro ko lang kayo, no? Ngayon, hindi naman sa pag-aasawa na magandang lalaki ka, magandang babae ka, hindi yun. Kasi ang pagsiselos guys ay normal lang sa isang tao. Pero, eto yung pero eto yung mabigat. Pero, ang pagsiselos guys ay kinakailangan may limitation. Hindi yung konting kibot na wala lang sa paningin nyo, asang ka na, picturean mo yung area mo, kung nasaan ka, kung naandyan ka nga ba, parang tamang duda na Parang, alam nyo ba, yung kapag kaming mga lalaki, kahit mapababae,
pag ganun yung laging atake, no? Magpipicture ka sa isang lugar na andito ako para i-prove sa kanya na naandun ka nga. Parang yung trust nawawala, yung tiwala. So guys, parang nangyayari kung ako yung lalaki at sabihin mo pa sa akin na magpicture ako sa lugar kung saan ako, isisend ko sa'yo para patunayan ko sa'yo yung mga sinasabi ko ay totoo. Guys, para akong nasasakal nun. Maraming mga lalaki, hindi lang lalaki, mga babae pa rin, no? Na kapag ang pagsiselos ay sobra-sobra, nagiging toxic na to, lason na, no? So, meaning to say, hindi na maganda eh. Kumbaga, hindi na eh, sobrang pagmamahal eh. So, kung mapapansin nyo eh, too much love will kill you anytime. So, dapat medya-medya lang. Andyan na yung nagsiselos ka dahil mahal mo siya. Nagsiselos ka dahil parang feel mo hindi ka nakikare, kulang yung pagkikare sa'yo. So, ayun, pwede yung guys. Pero yung sabihin natin na ultimo, konting kibot, konting galaw, lahat i-report sa inyo, parang ano na yata yung guys, nawawala na kayo ng tiwala. Huwag naman sana. Kaya nga, sabi ko nga, may mga advantages at saka disadvantages. Yung mga disadvantages na sinasabi ko, guys, ito yung nagiging lason na, no? Nagiging lason sa samahan. Ayan yung mga pinag-aawayan ng mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, na laging sinasabi na hindi ka man lang nakaalala, hindi ka man lang nag-text maghapon, busy ka sa kaibigan mo, sa kumpare mo. Parang ganun yung dating, guys. So, ibig sabihin yan, siyempre, ako naman, ganunin ako ng asawa ko, maunawaan ko. May mali nga naman ako roon. Kasi nga, imagine, for the whole day, no, na nawala ka sa bahay, hindi ka man na nag-chat, hindi ka man na nag-text, wag ka mag-alala, sweetheart, nandirito lang ako, at may inaayos ako. So, parang pakuntabi na lang ba, bilang respeto, sa asawa mo, o sabihin natin sa mga girlfriend mo, sa boyfriend mo. Kaya doon naman sa mga asawa, no, mga girlfriend na nakakatanggap ng mga chat, mga text, doon sa mga partner ninyo, sana bigyan nyo rin sila ng tiwala. Tiwala lang naman ang kailangan eh. Kapag ang tiwala nawala sa bawat isa, definitely, maya-maya, parang lagi kang duda. Hindi ka makontento, hindi ka mapakali, lalo na't mawala sa paningin mo, no? Yung asawa mo, o yung girlfriend mo, o yung boyfriend mo, kasi nga, nalalasong ka na, no? Sobra na yung pagsiselos mo. Kaya guys, normal tayo magselos, pero dapat ilagay natin sa tama. Huwag nating sobra-sobrahan na ito ay nagiging laso na sa samahan. Kaya nga, may mga iilan, napapansin nyo, mapalalaki, mapababae, minsan, bakit kayo iniiwan? O bakit sila nagiging malamig sa inyo? Ibig sabihin ng malamig, nababawasan yung pagmamahal kasi sobran yung sinasakal. Mali yun, mali. Hindi nangangahulugan na hihigpitan mo siya, matakot siya sa'yo. Hindi siya natatakot eh. Nagkakaroon siya ng phobia. Na iniisip niya na paano ako makaalis sa ganitong relationship. Kumbaga, kulong na siya sa'yo eh. Konting kibot, pag-aawayan. Meron lang katabi sa picture, o may kausap, pag-aawayan. Parang hindi na maganda guys, hindi na maganda. Kaya nga, ang sa akin lang, pag na-over yung isang bagay, nagiging masama. No? Nagiging masama. Hindi ito nakakadulot ng kabutihan. At nakaka-apekto to sa magandang relationship ninyo. Kaya nga sabi nga nila, normal ang magselos.
sa tamang pamamaraan. No? Sa tamang pamamaraan, guys. Ngayon, doon naman sa iba na hindi nagsiselos, guys, kapag hindi kayo nagsiselos, hindi kayo nag-aalala, wala kayong pagkikare, meaning to say, less ang pagmamahal ninyo. Wala yun. Kumbaga, isipin nyo, uuwi rin yan. Kahit abutin niya ng ilang araw, magdamag, uuwi rin yan. Bahala siya. Malaki na yan. May isip na yan. Alam niyang umuwi. Hindi ganun, guys. Ultimo nga alaga nating aso, pusa eh. Pag nawawala eh, minsan, hinahanap talaga natin todo-todo. Nagpo-post pa tayo. Nagbibigay pa tayo ng pabuya kung sino yung makakakuha. Bibigyan natin ng ganitong halaga. Yung tao pa kaya, yung asawa pa kaya. Di ba? Kaya nga, napakalungkot talaga sa isang relasyon na kapag nawalan talaga ng pagsiselos eh. Pero, ayun nga, yung binanggit ko kanina, dapat ang pagsiselos ay nilalagay sa tamang pamamaraan. Hindi lahat ng bagay na nakikita mo at medyo unusual sa paningin mo, pakiramdam mo, pinagsiselosan mo. Actually guys, naniniwala ako dyan eh. Especially sa mga babae, no? Sa mga babae lang. Sa mga asawa natin, no? Ang babae, guys, malakas ang instinct nila. Napipil nila kung tayo may ginagawang kalokohan. Andyan na yung time na parang yung cellphone mo, no? Yung cellphone mo eh. Parang kala mo, laging nakadikit sa katawan mo eh. Maiwan mo ng konti, nag-aalala ka. Bakit? Okay? Bakit ka nag-aalala? Kasi nga may tinatago ka eh. Di ba? Ayaw mo ma-open. Yung cellphone mo, baka may makita ro na, oh, ingat ka ha, magbura ka pag uwi mo. Eh paano kung di ka nagbura ng mensahe o ng mga text messages at nakita ng commander mo, patay ka. Tapos sasabihin mo, sige, tawagan mo. Oh, ang lakas pa ng loob mo, tawagan mo, hindi ko kilala yan. O bakit nakasave sa phone book mo? 'Di ba? Mag-isip lang tayo, guys. Kaya nga naniniwala rin ako sa mga instinct ng babae na minsan dumarating sa punto sa sarili nila o sa damdamin nila na napipil nila parang yung asawa nila ay may ginagawa ng kalokohan. So hindi natin masisisi yun. Okay? Kaya nga dumating yung punto bakit sobra-sobra ang pag-iigpit sa'yo. Siguro guys, meron ng history, meron ng nakitaan sa'yo na nahuli ka na ng minsan. Kaya wala nang tiwala sa'yo yung asawa mo. So hindi lang ito tinutukoy natin para sa lalaki, no? Mapababae rin, ganun din. Ngayon, kami naman mga lalaki guys, actually, normal din sa amin magselos. May mga iba na hindi showy, hindi pinapakita yung pagsiselos eh. Kunwari, pangiti-ngiti pero saan ka nagsiselos yan? Normal yon. At may mga ilan pa, pag nakita nila yung commander nila, misis nila, girlfriend nila, pag pumorma, no? Wagas, talagang, nako, Diyos ko, magdadagdag pa ng pilik mata. Kulang na lang talaga eh. Ipakita talaga na napakaganda nila, no? Mag-ayos, pumorma, grabing pabango yan, no? 3 meters away, maamoy mo yung pabango, akalain mo yan. So, andyan kami na iniisip namin ba, sino pang pinapagandahan mo? Di ba? Ayun yung iniisip natin, sino bang pinapagandahan mo? Guys, sa mga lalaki katulad ko, huwag natin sitahin. Dapat nga maging proud pa tayo sa kanila kasi alaga nila yung sarili nila. Inaalagaan nila. Hindi sila nagiging lusyang. No? Gusto mo ba yun na hindi na nagpapabango, hindi na nag-lipstick, hindi na nagpapahairdo, no? Paglabas ng bahay, bruha ang dating. Gusto mo ba yun, guys? Mali yun. Kaya
Sana lagi niyong tandaan, ang pagsiselos may dalawang kahinatnan yan. Ito yung pagsiselos ay nagiging lason, at ang pagsiselos ay nagiging maganda, no? Doon mo na napapahayag o napaparamdam yung tunay na damdamin mo o pagmamahal, guys. So anyway, sana sa short vlog na to nagbigay ulit sa'yo ng linaw, no? Huwag masyadong magselos. Kontrolin mo ang sarili mo kasi ikaw rin ang apektado niyan. Okay? Lagi mong tandaan, ang pagtitiwala sa bawat isa ay isang magandang gabay o samahan ng mag-asawa at ng mag-boyfriend, mag-girlfriend. So anyway guys, maraming salamat ulit sa inyo sa walang sawang pakikinig sa akin. Sana sa susunod na vlog ko, hintayin nyo ulit. At anyway, shout out ulit ako dyan sa mga tropang Dalisay, sa mga crew namin on board, on vacation, at sa tropa ko dyan sa Pasay. Sana sa simula ng taon, tayo ay gabayan at bigyan tayo ng masaganang buhay sa pang-araw-araw. At salamat muli at see you on next vlog. Thank you. Bye-bye.